Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito naman po ako, nagbabalik. So it's around 10:30 in the morning. So natagalan akong gumising dahil yung naglinis kami kahapon with my wife doon sa palibot or paligid ng aking mga bonsai materials. In fact, dalawa sa bonsai ko na not a bonsai, it's a material, it's aroma. Linagay niya doon sa dauban, sinunog. Mabuti na lang naabutan ko, kaya na-rescue ko din, itanim ko. I just hope na mabunga pa to. Mabunga naman, mabuhi to. So for today, paikot-ikot ako. So ito ang i-share ko sa inyo, itong golden ficus ko. So ititrim ko, hindi ko i-depulit because takot ako baka mamatay. So last na pakita ko sa inyo yung mga maliit na dahon, yun ang iiwan, then mga malalaking dahon tanggalin ko lahat para ma-formal lang siya. Try ko i-reduce itong mga dahon niya para maganda-maganda naman siyang tingnan. Nahulog na. So ngayon, kaya siya nagtampo kasi siya ang bida itong tanim na ito. So for today, taka kayo bakit kinuha ko itong rubber tree, or this is a ficus also. Then kasi ito, matagal ko na itong ginawa. Before pa, try ko ito wina-wire, kaya makita nyo mababaluktot ng konti, pero mahirap kasi gahi man siya. It's not a hardwood, it's a softwood, pero pwede din itong gawin na parang bonsai. So yung maliit pa ko, ang tinatawag nila dito sa halaman na ito is a ginseng daw. Kaya yung nakita ko, nakapunta ako ng Korea, nakita ko yung totoong dahon ng ginseng is parang radish ba yun? Parang radish, basta lamok. Lupad ra. Iba ang so this is a nice plant, is an ornamental plant, pero maganda din siyang gawin na parang bonsai. So gawin ko itong parang literati kasi magdahon na siya in the upper side, then mamumulaklak with the bunga. Magandang tingnan. So ang gawin ko nito is this one here. Tanggalin ko siya kasi parang ito ang gawin kong pot instead na ito, kasi parang if ever lagay, sobrang laki. So, too big para maging proportion. So, itong gagamitin kong pot, this, what they call this, dalakit. So, simula na ako para di ta matagalan. Then, itong dalakit, temporary, ibalhin ko muna itong container. So, bunutin na lang ito. Kasi wala naman sa uso po ni, matagal pa man mahimo na kong bonsai. This, dalakit. Pwede din ito iwan ko kung matawag ba itong bonsai o just called halaman. So yan. So yan ang napili kong design niya, kung magtagilid ganyan siya. Tapos tagilid ng kaunti. So depende din pag sa katagalan kung anong madidesisyonan ng forma, babaguhin na lang, pwede naman siguro. So ito ang isa sa ito ang isa sa mga isi-share ko sa inyo for this morning.
So ang gagandahan dito is mag-valve siya, muburot ni dito sa baba. So, ang ginawa ko ito dati, lagi kong pinuputol-putol ito, this first putol ko para maging maliit lang siya. Then pangalawang putol ko, ito nang last na putol ko. Ito, pangalawa lang putol, then napabayaan na for how many years. Yung naglilinis ko yung asawa ko kahapon, nakita ko siya, tangkad na. So, ayan, natupad na yung pangarap ko nga mapalaki ko siya. Iwan ko kung maganda ba tingnan. Kasi itong pag ano yung sa bonsai, hindi man lahat ng bonsai din pwede naman sa haluan nyo rin yung parang flowering para may parang tawag yun, accent ba yung tawag yun. So yun ang na-mention ko na sa inyo na sa mga tao dito sa bahay, tinatawag ito na ano yung ginseng. Pero hindi pala ito ginseng. Iwan ko kung anong pangalan nito. Basta may until now may nagtatanim dito kasi maganda itong decoration. Ang bulaklak niya ito is pula, tapos maganda, matagal malawos. So ito na siya. Lagay natin ito sa gilid. So ito ang buhay ko araw-araw. Ngayon, ito ang napili kong i-share ko sa inyo. Problema, asa akong gunting. So, stop sa takadali, kuha sa akong gunting. So, I'm back. Ano pala, dito pala yung gunting sa baba. So, this one here, supposed to be, kung may marami lang akong wire, i-wire ko ito isa-isa para ma-spread out itong mga sanga. Dito sa taas, nakataon na maganda na sana yung itong apex niya. Kaya lang, yung biglang namatay sa gitna. So, sa tao pa ito is may palot sa imabaw. So, ito, year after year, mapalitan na ito ng pat na makapal na kasi sobrang nipis nitong pat. Tapos, nag-awas na ng gamot. Then, pinabayaan ko itong mga ugat, lalo na dito sa bandang likuran. Yung ugat na galing sa taas, nag-down na sila. So, maging maganda din ito for the future. So, ngayon, ang gagawin ko ito is, iti-trim ko yung mga malaki na dahon, tapos iiwan yung mga maliit. If ever yung isang sanga puro malaki, ay walang maiwan, tanggalin ko na lang lahat. Pero ikakat ko din, i-drop ko para magsalingsing siya, ug usob, maliit na siya. Pero never na try ko na delete na for the meantime, di sa ako mag-deplete of this time kasi napatyan ako o namatayan ako ng isang picos. Kasi itong picos minsan is mga kuan siya. Kaning mamatay o itangtangan og dahon. Like this one here, kita ninyo ito. Ba? So, dako kay dahon, so na out of place na siya. So, kung nangyari dito, kung tignan dito sa baba, may maliit siya, pero nasa ilalim kaayo. So, gawin ko dito ko itatrap this area. Tapos, di ba malaki pa ito na iwan, katan ko na lang dyan. Another here. Trap dito. Yung remaining kasi yung malaki pa, tanggalin ko yung mga malaking dahon. Itong ginagawa ko very common ito sa mga expert. Yung magte-trim na sila, makikita mo isa-isa nilang murag alas, ini-screen nila isa-isa yung mga sanga, tapos makita siya yung malaki, yun ang tatanggalin, iiwan yung yung maliit. Para ako na yun yung ginagawa nila, murag parang finishing na ba, yung katulad ng magsiminto ka, papino na ba, yun na. Pero may ibang mga materials na kailangan talagang i-deplete sa yung mga matibay na mga bonsai materials. Daghang lamok diri sa aming paligid bago pa sa man gilimpyuhan. So itong form niya, ang tawag dito na deform.
Kasi hindi man na-maintain ko sa paggupit. Kung na-maintain ito, ma-maintain sana yung itsura niya. Kaya lang parang matawag ko na deform. So ganito yung mga bonsai na ano, yung maraming dahon tapos isa parang nakapundar na ba or na-season na siya. Diyan na ang ano yung mag-alot ka, parang fine tune na lang yung dahan-dahan na ba kasi pag isali ito sa shoot tapos may ano, may sugat yung dahon o may tear yung dahon ng tama ng gunting, hindi makita sa like example may mga award makita sa judge, ima-minus yun eh. Kaya ingat kayo na at saka yung dahon kung makuha ninyo not so pareha tanan pero yung ang laki niya ba almost the same yung laki. Isa din yun sa mga percentage na ibasihan nila yung dahon kasi pag halimbawa may maliit na dahon dito sa kabila may mga laki naman dahon, wala na yun. Lalo na yung mga dinadaanan ng wire, isa din sa minus yun yung may mga wire na ano, dadaanan. Dapat isa walang makita na dinadaanan ng wire o pwede walang wire. Basta nandun na ako sa bihira lang yung manalo na may wire pa nakadikit. So malapit na ako matapos ang ginawa ko. Hindi ko lang binibidyo kanina yung gupit ako kasi dinahandahan ko. Tapos baka mapuno yung load or anong memory ko. So dito sa banda sa gitna may sangang namatay so parang may palot. So ganito yung mag-ano ka yung finishing na sa bonsai or materials o bonsai materials mo. Dahan-dahan ka na sa paggupit lalo na itong ficus kasi pag masugatan itong dahon niya pangit tignan. Tapos ang ginawa ko is hinanap ko yung mga malaking dahon pero hindi ko dahil sa parang itawag yun sa Bisaya pamata-matahon ka hindi na ni ano tawag hindi mo mapansin lahat yung saan yung malaki. Minsan may maiwanan so ang gawin ko nito is time to time bisitahin na laman ito. Pero at least napaliit ko na itong mga dahon na kaunti. Pero may mga ano pa rin yung mga ano tawag to malaking naiiwan. So ang gawin ko dito yung mga sa ilalim na dahon para pag sumilip ka sa ilalim, hawan siya, walang dahon sa tapra ang may makita ka mga dahon. So for this time, I think tama na siguro sa ito then time to time hahanapan ko na ito yung mga malaki pang dahon na hindi ko pa na ano nagupitan. May mga malaki na pang dahon dito pero hindi ko lang kasi sa dami ng mga dahon hindi mo mapapansin. Kaya ang ginagawa ko yung parang ginawa kong mirror yung camera. Tingnan ko sa camera yung shape niya kung maganda bang signal tapos balik naman ako dito. Kung naka-form ba siya kasi kung nakasa malapit hindi mo makikita yung forma niya kung talagang naka-cone ba siya. So kung tingnan nyo dyan, maganda siguro pero pag dito sa top view, hindi pangit siya kasi this portion kulang siya, kailangan palagbungon pa siya para mo circle talaga. So kung tignan mo sa taas, parang nabiyak dito sa likod naka-form na siya pag ganyan. Ditong banda is kulang hanggang dito para mag-cover up siya ditong area. So at least naporma na siya tapos nakagawa na ko ng ganito maliit then makikita nyo maraming mga banting saka mga ugat na nag-drop na. So pabayaan ko yan kasi maganda ding tingnan yan pag sa katagalan mapuno na ito ng ugat yung palibot niya. Then ang gawin ko dito ilipat ko ito sa malalim na pot kasi masyadong maliit na itong pot para sa kanya. Nakakita naman ako ng malaking dahon dito. So pag lagi kong
pinaikot-ikot ito, hindi ako matatapos sa paggupit ko ito. Sa palagay ko mauubos ko itong lahat na dahon. So for this morning, including my nakuha kong tawag nila ginseng daw na hindi ginseng, gawa kong literati, harang lamok. Then, and also this my golden picos here. Hindi ko alam kung anong ibang pangalan, basta tawag ko dito golden picos. So, ito lang masashare ko for this morning. Hopefully, you got an idea kung paano ako naggawa ng mga materials ko dito na yung kinukuha ko lang is yung malaking dahon. Sometimes, hindi ko dinidipulit, yung malaking dahon lang ang kinukuha ko. Then, iwan yung mga maliit na dahon na napod, alot na pod. Ay. So, I think I will stop now. So, maraming salamat sa panonood. Hopefully, you got an idea kung what I'm doing here in my little mini bonsai and ornamental garden. So, thank you very much for watching. Have a nice morning ahead of you. Or no na pala. Bye-bye.